So ayan ang ating ball python na bagong itlog. So tatanggalin na natin yan. What's going on mga chongits? Good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Sobrang saya ng araw natin ngayon kasi nangitlog na yung isang ball python natin. Alright, so titignan natin siya ngayon. Alright, so ito yung ating ball python na nag-egg. Ayan o. So ayan ang ating ball python na bagong itlog. So tatanggalin na natin yan syempre sa kanyang pangangalaga. Ayan. Ayun na nga, bali ang ginagawa ko dyan is sineseparate ko isa-isa kasi once ang kagandahan pag sineparate mo isa-isa yung hindi mo siya ilalagay sa box o doon sa incubator mo nang nakadikit-dikit is pag nag-mold yung isa is pwedeng hindi madamay yung lahat kasi pag nag-mold yan tapos nagdikit-dikit sila pwedeng madamay lahat, masira lahat yung itlog. Kaya ginagawa ko, tinatanggal ko. At syempre dapat sobrang dahan-dahan kasi pag napunit yung itlog, wala, syempre masasayang na yung itlog kung napunit yan. Kaya sobrang dahan-dahan ako dyan masyado sa pagtanggal. Ayan o. Pero kung nakita ko sana agad kakaitlog, hindi magdidikit-dikit yan. Siguro mga nangitlog yan mga alas 4 ng madaling araw or alas 5 natapos. Ganun sila mangitlog eh. Ayan o, sobrang tight nung pagkakadikit kaya sobrang dahan-dahan lang din ako. Ayun, ang pairing ko pala dyan is Mystic tapos Lesser. So may mga white snake dyan o bell. Ayan, so ang next na gagawin natin dyan, maglalagay tayo ng perlite as substrate. Ayan, mas mura kasi yung perlite. Tsaka okay naman yan. Mahal kasi yung vermiculite eh. Ayan. Tapos lalagyan ng tubig. Yung sakto lang, hindi masyadong sobrang dami ng tubig. Kasi pag nadikit din yung itlog sa tubig, masisira din yung itlog natin. Ayan, kaya dapat saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang yung dami ng tubig. Ayan. Tapos lalagay natin yung ating tray para yan yung kumbaga hindi didikit yung itlog sa sa perlite na may tubig kasi syempre yun nga masisira pag pag nadikit yan sa tubig yung itlog. And so tinatanggal ko din yung mga kusot sa ilalim ng itlog kasi kasi pwedeng pagsimulan din yan ng mga molds. Syempre ayaw natin mangyari yun kasi sobrang precious ng mga itlog natin na yan. Ayan. Sobrang fulfilling talaga mag-breed ng ahas, sobrang saya. Alam mo 'yun. Tapos syempre ika-candle ko 'yan. Bale ang ginawa ko diyan, doon ko na kinandle sa madilim. Tapos linagyan ko ng marka yung ilalim para in case na gumulong man siya alam ko pa rin kung saan yung ibabaw kasi hindi siya katulad ng mga itlog ng manok na iniikot from time to time. Ito kung yung steady niyang itlog, kumbaga kung saan siya nakaposisyon doon na siya hanggang sa mapisa na siya. Ayan, iniliwan ko pero hindi ko masyadong makita yung mga veins kasi maliwanag dyan. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako doon sa kabilang kwarto doon sa madilim tapos doon ako nag-candle, doon ko inilawan. Ayan, so ready na po sila mga par.
And so nilagay ko na nga sa ating DIY incubator. So incubator ng manok yan, pero pwede rin sa itlog ng ball python. And so medyo mainit ngayon, kaya ang temperature niya is 33 degrees Celsius. Pero sinet ko lang yan as 31. So hindi na bababa sa 31 degree Celsius yung temperature. And so ngayon, ayun, sa labas naman, ayan, nasa 32.3. Alright. So ito na yung ating mystic na ng itlog. Sobrang payat siya. Ayan. But congratulations sa iyong first clutch. So 3 years old na siya. Nabili ko siya nung 2020. Ayan. So ayan, may ROI na din tayo sa kanya. Maraming salamat sa panonood. Follow nyo ako, Ball Python Philippines, dito sa Facebook. Ingat kayo palagi.